yan, itatry ko ulit yung biko na may yema. Pinartab ko na siya compare last time na isang lagayan lang ginawa ko. Nilagay ko rin siya sa oven, pero ang ginawa ko after kong i-oven, dinagdagan ko ulit ng cheese, kaya medyo ganyan lang siya. So, i-try ko na kung anong lasa. Or mas okay na mas namo siya, or titikman ko lang kasi parang talaga di ba dapat titikman muna bago natin ibebenta para alam ko kung ano ang dapat kong i-adjust, kung meron bang dapat i-adjust or wala, kung sakto na siya. So ayan siya. Ay, kita nyo? Ito yung malagkit, tas ito yung yema. Sakto lang yung tamis nung yema sa ibabaw. Nakikita ba? Or masyadong against the light yung ilaw ko? Wait. Ayan. Kita na. Ayan. Mas masarap kung medyo na-toast sana yung cheese. Kaya lang, after ma-toast, nilagyan ko ulit ng panibagong cheese sa ibabaw. Hindi ko kasi alam. Microwavable naman siya. Pero pagdating sa oven, malulusaw siya. Ba't ganun? Diba? Kaya sa masira ang aking ginawa, hindi ko na lang siya in-oven. Sarap. Lahat matamis yung pinakain ko. Tapos ito naman yung puto cake. Alam niyo kung bakit naging ganyan yung ibabaw niya? Ba't naging toasted? Kasi nakalimutan ko na yung oven ko is in-adjust ko sa taas lang yung init dahil nga dito sa biko. So nung isinalang ko to, late ko na na-realize na nasa ibabaw lang yung init. Wala sa ilalim. So mas pa-toasted ng ibabaw, yung ilalim hilaw pa, kaya naging ganyan siya. So eto, titikman ko din. Titikman ko kahit bawas na. Kahit natikman ko na siya kanina. Eto, nilagyan ko to ng salted egg, saka cheese, sliced cheese, tapos salted egg. So ayan. Sabi nito, lagay mo pagsamay mo yung yema frosting, saka yung puto cake. Sarap. Malambot. Tapos masarap yung salted egg. Sarap, malasa. Basta sinabay-sabay ko na. Sakto lang yung lasa ng yema ha, saka ng ube, plus ng cheese. Perfect combination. Pati rin to. Bye! Thank you so much!